Isang mapagpala pong hapon sa lahat ng mga Katolikong Kristiyano sa buong mundo. Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng St. James the Greater Parish dito sa bayan ng Bulusan sa Sorsogon. Sa ngayon po ay magkakaroon ng banal na misa para po sa Holy Wednesday ngayong hapon. At pagkatapos ng banal na misa ay magkakaroon ng procession para sa Mother Dolorosa. Ang hapon po ito ay para sa ating pagdiriwang ng Holy Wednesday. At ngayon po ay makikita na natin ang maraming tao at mga imahen. At ayon sa aking nakausap, meron ngayong mga 35 na mga imahen maliban pa sa mga di pa ipinapasok, katulad ng Santo Entierro, at idagdag pa natin yung resurrection. Siyempre sa resurrection pa dadalhin dito yun sa gabi ng Sabado. At makikita natin ngayon na nag-a-assemble na ang mga tao dahil papatapos na ang banal na misa. Ako naman kasi mga kapatid ay tumanggap na muna ako ng banal na komunyon, at ngunit nauna na po ako dito dahil naririnig naman ang pare para makapwesto ako dito sa aking pagbibidyuhan, at hinihintay ko na lang ang final blessings ng aming Cora Paroko. At pagkatapos nito ay ito na nga ay nauna nang nag-a-assemble na ang mga tao. Nakikita natin ang mga sakristan ang nauuna, yung serialis, at kasama na yung mga unang mga nag-a-assemble dahil patapos na nga ang misa. At nag-a-anunsyo na lang ng mga susunod na gagawin sa susunod na araw, lalo na sa Triduum na tinatawag. At syempre, ang araw na ito ay napakahalaga sa mga Katoliko, lahat ng mga Kristiyano na nananampalataya, mga Kristiyanong hindi kontra Katoliko. At makikita natin o mapapansin natin lalo na sa social media ang mga pula, mga batikos tungkol sa mga imahe, sa mga hindi nakakaunawa at kung bakit pinoprosesyon ito. Ngunit sa aming Katoliko una, naniniwala kami at hindi naman namin ito sinasamba. Sinasabi ng mga ibang sekta na ito ay sinasamba at lahat ng imahen ay Diyos-Diyosan. Ngunit kahit sa lumang tipan ay wala tayong mababasa o makikita na lahat ng imahen ay pinagbawal. Sa katunayan, makikita natin sa lumang tipan na maraming mga banal na larawan na ipinahintulot ni Yahweh na gawin at ilagay sa loob ng templo, katulad ng punong palma, mga bukad ng bulaklak at kirubin at larawan ng leon, at pati mukha ng tao ay may mababasa tayo na siyang aking papakita ko sa pagpapatuloy nitong makikita nating prosesyon. Ay isasabay ko yung tungkol sa mga banal na larawan habang nagaganap ang prosesyon. At itong aking ipapakita dito para maunawaan naman ang mga nais namang makaunawa at nagsasaliksik pa. At siyempre ang babanggitin natin ay mula sa mga babasahin natin mula sa lumang tipan at bagong tipan tungkol sa mga larawan at kung bakit nagpo-prosesyon ito ba ay biblikal. At yan pong ating babanggitin dito sa prosesyon na ito. At ito ay ang tungkol sa paksang Diyos-Diyosan at ang paksa tungkol sa revolto, imahen, larawan, prosesyon, pagluhod at pagkakaroon ng mga banal na larawan. Ang tanong, ito ba ay biblikal? Isa sa mga siktang sulpot na nagtutulog sa mga revolto ay ang iglesia na tatag ng mga tao katulad ni Manalo. Ngunit makikita natin sa kanila ang bronze na estatwa ni Felix Manalo na inaalayan din at ninuluhuran ng kapatid nila na makikita nyon ay sa totoong pagsamba sa Diyos. Ano ba ang sinasabing bawal sa Biblia? At ito ay ating basahin. Totoong pinagbabawal ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero ang paggawa ng mga imahen o larawan o revolto ay hindi. Pinakita natin yan sa ilang beses sa mga artikulo dito gamit ang mga sita sa Biblia. Si Yahweh mismo ay nagpagawa ng mga revolto at ng mga kerubin o angels na gawa pa sa ginto. Bukod dyan, nagpagawa din siya ng mga imahe ng bulaklak na may tangkay na gawa rin sa ginto ayon sa Exodus 25:18-21. Sa Numbers 21:8-9, nagpagawa na naman si Yahweh ng isang imahe, isang ahas na gawa sa tanso.
Sasabihin ng mga kritiko, kahit anong bagay sa langit man o lupa ay pinagbawal ng Diyos nagawa ng imahen o rebolto. Ano ba yung kerubin o angels? Di ba galing sa langit ang mga yan? Yung mga bulaklak at mga tangkay, di ba bagay sa lupa yan? So double standard ba ang Diyos? Siya mismo di sumunod sa mga utos niya? Common sense tell us, hindi po talaga ang paggawa o paghubis ng mga bagay sa lupa o langit ang bawal, kundi ang pagsampa sa mga ito. Si Yahweh nga nagpagawa mismo, di ba? Bawal ang pagsampa sa mga imahen o rebolto. Balikan natin yung ahas na gawa sa tanso sa 2 Kings 18:4. At sa ikalawang hari 18:4, pinabasag o pinasira ni King Hezekiah ang ahas na tanso. At bakit? Dumating kasi sa punto na sinamba na ito ng mga Israelita, pinagsisindihan na nila ng insenso na hindi na tama. Sabi sa history ang ahas na tanso, pinagawa yun ni Yahweh kay Moises na ginamit sa panggagamot sa mga nakakagat ng ahas. Lahat ng nakagat na tumitig sa tansong ahas ay hindi namatay. Ginamit ng Diyos na kasangkapan ng kagalingan yung imahen. Pero katulad ng nabanggit natin, makalipas ang madaming taon, naging Diyos-Diyosan na yun ng imahen, kaya pinasira na ng Panginoon. Sa aral ng Katoliko, bawal sambahin ang mga remote imahen, subalit ang paggawa sa mga ito hindi tulad na nakita natin sa Biblia. Sa history ng Kristyanismo, ginamit na teaching tools ng unang mga panahon ang mga rebolto at imahen. Pinapakilala ang mga bayani ng mga pananampalataya sa mga Kristiyano, lalo na sa mga bata at mababa ang pinag-aralan. Ang tao ay likas na physical beings. Ginagamit ang kamay, mata, katawan sa pakikitungo sa iba. Pagdating sa mga imahen o rebolto, masasabi natin may physical connection ang isang tao na kumakatawan sa mga imaheng tinutukoy, katulad ni Jesus, Maria at mga santo. Kung yung isang tao ay hahawak o papahira ng panyo ng mga ito. Ulitin po natin, hindi yung mga imahen mismo magawa sa kahoy o instrumento, hindi ang kinakatawan o nire-represent ng mga ito na nasa langit. Likas sa mga Katoliko ang physical na pag-ipag-ugnayan sa mga nasa langit, na tuwing sila ay nagdarasal o humihiling sa langit ng tulong na dasal sa mga santo. Ganito ang mga kritiko. Imbis na proseso sa utak ang mga argumento ng mga kritiko, pag-isipan, intindihin, hindi nila ginagawa yan, bagkus ay ilalatag nila ang mga naka-ready ng mga sitas na nagsasabing bawal sumamba sa mga imahen. Subalit nilalapasan naman yung mga bahagi na kung saan ay nagpagawa ang Panginoon, ang Diyos ng imahen. Kung susundin natin ang takbo ng pag-iisip nila, dapat turigsain din nila ang Panginoong Diyos na nagpagawa mismo ng mga imahen at rebolto, nagawa pa sa ginto at tanso sa lumang tipan. Ano ang masasabi natin? Pinipili ng mga kritiko ang mga sitas na inilatag nila para makontra ang mga Katoliko. Magaling sila sa Biblia, di ba? Di bakit parang hindi nila alam ang nasusulat sa Exodus 25:18-21? Nandoon ang nagpagawa ang Diyos ng mga larawan. Ayon pa sa Numbers 21:8-9 at 2 Kings 18:4. Di paano malinaw na hindi talaga bawal ang paggawa ng mga imahen, kundi ang pagsamba sa mga ito. Ang mga sitas mismo sa Biblia ang magsasabing mali ang mga bintang nila at pati na ang mga itinuturo nila tungkol sa mga Katoliko pagdating sa mga imahen. Nagpaggawa ang Diyos ng larawan, imahen o inukit na anghel o kerubin sa loob ng kanyang templo sa Exodus 25. At anyo naman ang larawang tao ayon sa Ezekiel 41:19-21 to 19. Sabi dito, so that the face of man was toward the palm tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm tree on the other side. It was made through all the house round about. Na anupat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma, sa isang dako at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma. Sa kabilang dako, ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. Verse 20, on the ground and to above the door were cherubims and palm trees made, and on the wall of temple, mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga kerubin at mga puno ng palma na yari sa ginto, ang padera ng templo. Verse 21, the posts of the temple were squared on the face of the sanctuary, the appearance of the one as the appearance of the other.
Tungkol sa templo, ang mga haligi ng pintuan ay parisukat. At tungkol sa harapan ng santuaryo na anyo niya ay gayo ng mga nasa templo. Ibig sabihin, nito di masama ang revolto sa loob ng banal na dako. Ang ipinagbawal ay yung larawan na dinaayon sa kanyang pinahintulot ng mga larawan na itinuring na Diyos-Diyosa ng mga pagano na mga di totoong umiiral. Ngunit iba naman ang mga tinuring na banal na larawan na dapat nang igala. Malapit na ang pista ng Nazareno, kaya napag-usapan muli ito at ngayon nga ay banal na mahal na araw na marami na namang mga imahe na ipapakita. Words of grace, a source of relief to the assembly of saints in heaven's bright throne, the firstborn whose name. Sa Biblia, wala kang mababasa na pinagbawal ni Kristo o ng mga apostol na gawa ng larawan ang mga banal. At si Kristo mismo, lalo na sa ang crucifixion, bagkus ay mababasang aprobado pa ito ni Kristo nang itulad niya ito sa tansong ahas sa tikin na ginawa ni Moises. Ayon sa Juan 3:14-15, sabi dito, at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangan itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:14-15. Dalawang ibig sabihin niyan, yung literal na pagpapako kay Kristo at ang paggawa ng kanyang larawan upang ang sinuman ay sumampalataya. Kaya nga talaga ito matatawag lang na visual aid, parang sa gamit sa paaralan para maituro. Pinatutunayan ng iba't ibang tao ang katotohanan na ito ayon sa Biblia. Marapat ding tanggapin ang patotoo ng tao gaya ng mas marapat natin pagtanggap sa patotoo ng Diyos. Ayon sa unang Juan 5:9. Tungkol sa topic ng revolto na naman, mayroon pang part ito na sinasabi. Ang isa sa ipinaparatang at bintang ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na di umano'y ang pagluho daw habang mananalangin sa Diyos na humarap lang sa harap ng revolto at imahe ay pagsamba na sa Diyos-Diyosa. Sa puntong ito makikita natin kung makabintang sila ay para silang Diyos na nakakabasa ng isipan at puso ng isang tao. Dahil hindi kahit sinong matinong Katoliko dyan ang tanungin mo kung ang sinasamba ba at dinadasalan niya ay yung revolto mismo, palagay ko walang matinong Katoliko na sasagot na oo. Maliban lang siguro sa isang dating Katoliko na lumipat na sa ibang pananampalataya. Tiyak na sasabihin niyang sinasamba niya dahil sa na-brainwash na siya ng isang pastor o ministro. Dahil alam naman natin sa isip natin na kapahit nakalahod tayo sa harapan ng revolto na kahoy, alam natin naman natin na yan ay kahoy lang. Ngunit ang iniisip natin ay yung tunay na Diyos na di natin nakikita. At yun namang mga imahe ng mga revolto ay ating nire-respeto o ginagalang na tinatawag na veneration. Ano ba ang sinasabi ng aral ng Katoliko tungkol sa mga imahe? Dito sa isang aklat at doktrina ng Katoliko, ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 21:32, sabi dito, religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but only their distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose images it is. Napakaliwanag ang sabi ng aral Katoliko, ang pagsamba ay hindi iniukol sa mga imahe, kundi sa kinauukulan nito. Dahil ang mga imahe ay pinagpapalagay na isang bagay lamang. Ibig sabihin ng bagay lamang, ito ay walang buhay at kapangyarihan, kaya hindi dapat pag-ukulan ng pagsamba at dalanginan. At sinabi pa na ang mga pagkilos, panlabas gaya ng pagluhod ay hindi iniukol sa imahe, kundi sa kinauukulan nito o sa nire-representang imahe. Kaya doon sa mga nagpaparatang na sinasamba ng mga Katoliko ang revolto dahil lang sa nakita nila na sa pagluhod at nananalangin sa harap ng revolto, ay mag-isip-isip kayo dahil iyan po ay maliwanag na pagbibintang lamang. Lumalabag kayo sa utos ng Diyos. Una, sabi sa Diyos sa Exodus 29, huwag ka magbibintang sa iyong kapwa. Sabi sa Lucas 6:37, huwag mong husgahan ang iyong kapwa. Sabi sa 10 utos ng Diyos, huwag ka sasaksi sa isang katotohanan, sa hindi katotohanan. Ngayon, dahil sa matitigas ang mga kukote ng mga taong ito, hindi makakaunawa ng paliwanag.
tiyak patuloy pa rin nilang sasabihin na sinasamba ang rebulto dahil sa lumuluhod sa harap nito. Paano yan? Sa Biblia may mga lingkod ang Diyos na lumuluhod at nananalangin sa harap mismo ng isang imahe o bagay. Basahin natin sa Josue 7:6. Si Josue at ang mga matatanda ng Israel ay lumuhod sa harap ng kabanang tipan maghapon. Kung ang pagluhod sa harap ng imahe o anumang bagay ay pagsamba, hindi lalabas na sinasamba pala nila Josue at ang mga matatanda ng Israel ang akasya na Ark of the Covenant. Yari ito sa kahoy na akasya, ang Ark of the Covenant na may revolting ginto ng dalawang kerubin sa loob na sa maghapon ay yan ay niluluhuran. Si Haring Solomon ay lumuhod din sa harap ng kabanang tipan ayon sa 1 King 8:54. Si Hezekias nagdasal na nakaharap at nakaluhod sa pader. Isaiah 38. At kahit ngayon ang mga Israelita ay pumupunta sila sa pader ng tinatawag nilang the Wailing Wall. At ito ay nagaganap nila sa taon-taon sa kanilang pagdiriwang. O kahit sa hindi yung nais maggalang sila doon sa Wailing Wall, pumupunta sila doon. At doon sa Wailing Wall na yun ay isinisipit nila ang mga dala nilang mga sulat ng mga petition na nagsusulat sila sa papel ng mga panalangin at isinisipit nila yung panalangin doon sa bato. Ibig sabihin pala ang bato ay dinodiyos ng mga dinodiyos-diyosa ng mga Israelita. Hindi. At umiiyak pa sila doon sa Wailing Wall. Isinisipit nila ang mga dala nila doon mga prayer request at mga hinaing sa Panginoon. Yung mga kanilang mga kahilingan. At basahin natin ang buong buo ang nasa Ezekiel 41:18-20 hanggang 25. Sabi dito, at ang pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at bawat kerubin ay may dalawang mukha. 41:19 na anupat ay mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako at mukha ng batang leon sa puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. 41:20 mula sa lapag hanggang sa itaas ng pintuan ay may mga kerubin at mga puno ng palma na yari sa ginto ang pader ng templo. 41:21 tungkol sa templo, ang mga haligi ng pintuan ay parisukat at tungkol sa harapan ng sanktuaryo, ang anyo niya ay gawa sa anyo ng templo. Ang dambana ay kahoy na sa 3 siko. So ito ang mga pinagawa. At ang templo at ang sanktuaryo ay may dalawang pintuan. So sa 41:25 at mga niyari sa mga yaon sa mga pintuan ng templo, mga kerubin at mga puno ng palma gaya ng niyari sa mga pader. At may pasukan na kahoy sa harap ng portiko sa labas. So makikita natin, mabasa natin, narinig natin na mayroong mukha ng tao, ng leon, punong palma, mayroong pang mga bulaklak. Tungkol naman sa pagluhod, nagiging bawal ang pagluhod kung ang uri ng graven image na ginawa ay tinatawag na pisel o pisil, katulad ng naunang mga natalakay na. Dahil ang pakay sa paggawa nito para sampahin bilang Diyos-Diyosan na sinasabi sa Exodus 20:4. Ibig sabihin, hindi bawal ng Diyos ang lumuhod at manalangin na nakaharap lamang sa mga imahe o revolto, gaya ng ginawa ng mga lingkod ng Diyos. Dahil nalalaman ng Diyos ang kanilang isipan at puso na ang kanilang pinag-uukulan ng pagsamba ay hindi yung mga imahe kundi ang kinauukulan nito o kung ang nire-respeto katulad ng mga banal na mga lingkod, mga apostol. Ganon din po ang mga Katoliko. Alam ng Diyos na siya lamang ang sinasamba namin at hindi ang mga rebulto. Sabi naman sa part 4 ay natalakay naman dito ng isa sa mga pinaparatang sa atin na ang mga rebulto daw ay pinoprosesyon, pinupunasan, inaalayan ng bulaklak. Ito raw ay isang uri ng paglingkod. Kaya dahil nga dito ay sinasamba raw natin ang mga rebulto at imahe. Ayon sa Exodus 5:1 ang Biblia, at pagkatapos nito si Moises at si Aaron ay nagsipasok at sinabi kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, bayaan mong ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. Ayun naman pala, Diyos pala ang may kagustuhan na magdiwang ng mga kapistahan. Kaya kahit ngayon may mga kapistahan at mga banal na pagdiriwang katulad ngayon na Holy Week
Kaya naman pala ang dami naming mga Katoliko na kapistahan na lahat ay pasasalamat at pag-aalala sa Diyos. Di ba ang Holy Week ay pag-aalala sa pasyon at paghihirap ng Panginoon kung kailan na inialay niya ang kanyang buhay para sa sanlibutan. At sabi dito sa Exodus 10:9, ang Biblia, ulitin natin, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matatanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga tawan at 10 ng aming mga kapakahan. Kami ay yayaon sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. Kaya mapapansin natin ang daming tao kapag pista, wala palang pinagkaiba sa pista noon sa lumang tipan. Ayon sa awit 42:4, ang Biblia, verse 4, ang mga bagay na ito ay aking naaalala at nanlulumo ang aking kaluluwa sa loob ko kung paanong ako'y nagpatuloy sa karamihan at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Malinaw naman na ang kapistahan ay pag-aalala at may kagalakan at papuri. Sabi naman sa mga Kawikaan 15:15, lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ayun naman pala, kapag mga bitter talaga, mga masasama ang isip ay meron sila ay nagdadalamhati, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kahit pala sa lumang tipan pa lang, meron ng kapistahan, sabi sa Kawikaan 15:15. Kaya pala ang mga Pilipino na karamihan ay Katoliko ay masasayahin at kahit anumang punos ay masaya pa rin ang ating mga puso. Kaya pala ang dami nating pista ng pagpapasalamat at pag-alala sa Diyos na nagdulot sa atin ng kasiyahan at biyaya. Sabi sa mga awit 4:7, ang Biblia, marami ang mga nagsasabi, sinong magpapakita sa amin ng mabuti, Panginoon? Pasilangin mo ang liwanag ng iyong mukha sa amin. Ikaw ay naglagay ng kasayahan sa aking puso nang higit kaysa kanilang tinatangkilik, nang ang kanilang butil at kanilang alak ay magsidami. Yan ay sinasabi sa awit 4:7, ang Biblia. Sabi naman sa mga ngaral 19, ang Biblia, ang dami pa na talagang banggit tungkol sa kapistahan. Ang kapistahan ay ginagawa sa ikapagtatawa, ibig sabihin masaya. At ang alak ay nagpapasaya sa buhay at ang salapi ay sumasagot sa lahat ng mga bagay. Kaya lahat ng tao ay nagsasaya pagpista dahil dapat nating ikasaya ang mga biyayang tinatanggap natin at pag-aalaala sa Panginoong siyang nagbigay ng lahat ng ito. Pawang mga tungkol ito sa talakay sa mga pista, ngunit ito naman ay may kinalaman sa mahal na araw bilang pag-isa ring pag-aalaala sa mga pangyayari. At sa katunayan, ang iba pa nga ay dumadayo pa para lang sa piyesta o dumadayo nga tayo, nakikipiesta tayo. Sabi sa Juan 12, ang magandang balita, Biblia, may ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Ayan naman, kapag pista kasi hindi lang tayo ang purpose natin ay makikain, kundi tayo ay para sumamba. Kapag Holy Week, nagkakaroon tayo ng pagdayo, pilgrimage, yung tinatawag na bisita iglesia. Pupunta tayo sa ibang lugar para tayo sumamba. Kahit nga pala sa lumang tipan, sabi dito sa bagong tipan na Juan 12, may ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Ganyan naman pala, kapag sa pista pala pumunta ka, sasamba ka. Malinaw pala mga kapatid. Tingnan nyo lang sa John 12, verse 20. Kung ang kapistahan ay Diyos mismo ang may gusto, ang posisyon ba ay nararapat ding gawin at ginagawa din ba ito? Ito ang tanong. Kailangan natin ito talakayin dito ngayon dahil ito ay posisyon na pinapakita ko. Psalms 118:27-28, New International Version. The Lord is God and He has made His light shine upon us. With bows in hand, join in the festal procession up to the horns of the altar. Ang linaw ng salita, festal procession. So yun ang posisyon. Verse 28, You are my God and I will give you thanks. You are my God and I will exalt you. So nabanggit ang posisyon.
Sabi naman sa Psalm 68:24-25, New NIV o New International Version, verse 24, Your procession has come into view, O God, the procession of my God and King into the sanctuary. Ayun, ang linaw. Marami talaga palang binanggitin ang tungkol sa procession. Sa lumang tipan pa lang sa Salmo. Ito, God and King into the sanctuary, verse 25. In front are the singers, after them, the musicians, with them are the maidens playing tambourines. O, kapag talaga may pista, may procession, may tugtog, may mga tambourines na patungkol sa Panginoon. Psalms 42 verse 4, NIV. These things I remember as I pour out my soul. How I used to go with the multitude, leading the procession to the house of God, with shouts of joy and thanksgiving among the festive throng. Ayan, malinaw din. Leading the procession to the house of God. Kitang-kita naman natin yan. Kapag may procession, may mga tugtugan, nagkakasiyahan at nagpapasalamat. At yan ay papunta sa bahay ng Diyos o sa simbahan. Tama ba na ilagay sa karo o andas? Ayan, mayroon pang tanong. Sa 1 Samuel 6:7-8, ang Biblia, ngayon nga'y kumuha kayo at maghanda kayo ng isang bagong karo at 2 bagong bakang gatasan na hindi napatungan ng pamatok at ikabit ninyo ang mga baka sa karo at iuwi ninyo ang kanilang mga guya. Verse 8, at kunin ninyo ang kaba ng Panginoon at isilid ninyo sa karo at isilid ninyo sa isang kahang nasa tabi, niyaon ang mga hiyas na ginto na inyong ibabalik sa kaniya, na pinakahandog dahil sa pagkakasala, at inyong ipadala upang yumaon. See, nakita natin, ang kaba ng Panginoon ilagay sa karo. Ang kaba ng Panginoon o kaba ng tipan ay mayroon pa yung rebolto ng 2 kirubin. Ayun pala, ang Ark of the Covenant pala, o kaba ng tipan, may laman siya sa loob na rebolto ng 2 kirubin. Pero patungkol sa Diyos yun. Patungkol sa Diyos, tingnan mo, pero dinlagyan ng 2 imahe ng anghel. So, yun pala. At ang matindi pa, nilalagay sa karo para ipagprosesyon. Lumang tipan yan. Sabi naman sa Samuel 6:3, ang Biblia, at bumangon si David at yumaon nakasama ng buong bayan ng nasa kaniya mula sa Baale, Juda, upang iahon mula roon ang kaba ng Diyos na tinatawag sa Panginoon, sa pangalan, sa makatwid bagay sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa gitna ng mga kirubin. Ayun, sabi dito malinaw. At sa kanilang inilagay ang kaba ng Diyos sa isang bagong karo at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab at nasa burol ng at si Uza at Ahio na mga anak ni Abinadab ay siyang nagpatakbo ng bagong karo. Pinapatakbo pala talaga ang karo noong paman. Siyempre, hindi pa high-tech noon. Ngayon, may mga high-tech na. Pero, may mga ngayon, tinutulak pa rin naman ang karo. Ang kaba ng tipan nilagay sa karo mula sa Baale, Juda, iniahon, palabas ng bahay ni Abinadab na nasa burol. Malino na pinoposisyon nila ang kaba ng tipan na mayroong rebolto ng kirubin na nakalagay sa karo. Sa mga unang kronika, 15:14-15, ang Biblia. Kaya nilinis ng mga pare at ng mga Levita ang kanilang sarili upang dalhin ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. At makikita na rin natin naman dito natin mga pare. Sila talaga ay nililinis ang sarili para sila kasi ang pinakauna na sa kasama o magdadala ng kaba ng tipan na ipoprosesyon na nilalagay sa karo. Ganito lang talaga din ang Katoliko hanggang sa ngayon. Pinasan ito ng mga Levita sa pamagitan ng mga kahoy na pambuhat. Dati dito rin ang mga imahen ay binubuhat lang, ngunit ngayon ay nilagyan na rin ng karo. Dati talaga mano-mano lang binubuhat. Maliban lang doon sa malalaking mga imahen. Ngayon lahat na may karo na. Inuutos ni Yahweh sa pamagitan ni Moises. Utos pala yun ni Yahweh sa pamamagitan ng Moises na gumawa ng karo. Ito naman pinasan dito. Pero meron namang nilagay sa karo. Sino ba ang nangunguna sa atin sa bawat posisyon? Ang tanong naman, sino ba dapat ang manguna sa bawat posisyon? Ayon sa 2 Korinto 2:14 NIV. But thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of
the knowledge of Him. At laging tandaan, si Kristo lagi ang sa gitna ng bawat posisyon. Mark 1:11-9. Mark 11:9, New Living Translation. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God! Blessings on the one who comes in the name of the Lord." Kaya kapag pinagbintangan nila tayong gawa-gawa lang natin yan, baka ginagawa na nila ito. Exodus 20. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan labang sa iyong kapwa. So, tayo'y sinasaksi at pinaparatangan tayo ng mali, sabi sa Exodus. Huwag kayong magpaparatang sasaksi ng mali. Dahil malinaw naman nga na tungkol sa posisyon. Na si Jesus pala ang center of the position, sabi sa Mark 11:9. So, malinaw. Para madagdagan ang kaalaman sa ating pananampalataya at mag-update sa mga picture article na gagawin natin. Ito ay kinuha ko rin sa tinatawag na mayroong page na ganito at mayroong na dati ako nakitang apps, pero ito nandito ngayon sa page sa Facebook. Ang tawag dito ay Katolino. No as in alam. So, mayroon pa dito sabi, bakit may posisyon? No? Pahabol pa ito na meaning, napakapahaba pa ito. At kung itutuloy natin, siyempre, kaya kailangan mag-aral tayo. Kaya marami itong mga magandang paliwanag dito. Bakit may posisyon? Pero sapat na yung mga nakita natin sa ating pagpaturo